kaibigan, mga ka-OFW ko sa buong mundo. Kahit saan man sa buong mundo kayo, mga ka-OFW ko, sa Pilipinas man, sa Qatar, sa UAE, sa Japan, or sa Singapore man, magandang araw sa inyo. Ito naman po ang inyong lingkod, ang Archibil TV, na mayroon lang akong ibabagi sa inyo mga ka-OFW ko, na mga katulad ko na skilled worker dito sa bansang New Zealand. May ibabagi lang ko sa inyo mga ka-OFW ko, mga kapwa ko workers sa buong mundo o kaya sa Pilipinas man. Lalong-lalo na pala sa Pilipinas kasi mayroon akong good news sa inyo na nangangailangan na po ng mga workers dito sa bansang New Zealand. Kaya yung mga kaibigan ko dyan o kaya yung mga ka-OFW ko o kaya yung mga kapwa ko workers dyan sa Pilipinas man o kahit sa buong mundo, good news po sa inyo. Magbubukas na po ang bansang New Zealand. Kaya nangangailangan po sila ng maraming skilled worker katulad ng mason, carpenter, steel fixer, gypsum board installer, plumbing, electrical, ganun po, drivers, ganun po. Yan po ang mga kinakailangan dito sa bansang New Zealand. Kaya ganito po ang gagawin natin. Pupunta lang po kayo sa mga PUAE na agency na registered sa PUAE. Kaya ito, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano ang mga kailanganin dito ng mga skilled workers sa bansang New Zealand. Kaya wag na natin patagalin, mga kaibigan. Ipapakita ko sa inyo mga skilled na kailangan ninyong gaganapin dito sa bansang New Zealand. Punta na tayo sa ating video para makita nyo ang mga skilled na kailangan dito. Tayo na. Yan po mga kaibigan ko, mga ka-OFW ko, mga kapwa ko skilled worker dyan sa Pilipinas. Yan po ang kailangan po nating mga skilled worker. Mason po siya. Yan po ang kailangan natin dito sa bansang New Zealand. Yung ginagamit niya, ginawa niya yan dahil sa paggagawa niya ng para madali ang pag-install ng asintada ng hollow block. Hollow block installer po ang kailangan dito, ganyan po. Pero yung ginagamit niya, technique lang po yan na para mapabilis yung asinta. Kung kayo po ay marunong sa pag-aasintada, ayan, pwede po kayo dito sa bansang New Zealand. Yan. Ano po siya? Mason po yan siya na hollow block installer. Yan po. Isa po yan sa kailangan natin dito na mga skilled worker. Galing nyo. Ang ginawa niyang paglalagayan niya ng mortar. Napakabilis. Yan po ang technique. Dito po kasi kailangan mga high-tech ang mga technique dito para mapabilis ang trabaho. Ganun po. Isa po siyang mason. Yan. Yan po ang isa po sa kailangan dito sa bansang New Zealand na ikaw ay isang hollow block installer. Yan po. Mga ka-OFW ko. Ito naman po mga ka-OFW ko, mga kapwa ko workers. Kung ikaw naman po ay marunong din naman po sa bricks installer, pwede ka po dito sa bansang New Zealand. Kailangan po din nila yan, mga ganyang mga skilled. Kung ikaw marunong po sa ganyan, pwede po kayo. Pwede po kayo maka-apply dito sa bansang New Zealand. Yan po. Galing niyang niya ginamit na tansi. Ginamitan niya ng tansi yan na ang niya ay angat-angat lang. Ganyan po. Di naman po kailangan basta importante lang marunong po kayo magkabit ng brake installer.
marunong po kayo magkabit ng mga bricks. Ganun po. Kasi dito po sa bansang New Zealand, ano po, medyo kung kaya mo mapagawa ng paraan na mapabilis yung ano mo, gawin mo. Tulad yan, no? Ang ginawa niya, excuse me, ang ginawa niya, yung pinag-ano niya ng tansi, dun sa ano niya, butterboard niya, nakalagay yung parang plastic na ano. Iangat-angat lang yun, madali, kaya mabilis lang i-install yung ano, bricks. Ganun po. Yan po ang mga kailangan dito sa bansang New Zealand na mga skilled. Kailangan marunong po kayo niyan. Yan. Bricks. Isa po yan sa skilled ng isang mason na kailangan marunong ka rin nun. Yan. Yan po, mga ka-OFW ko, mga kapwa ko worker na mason. Yan din po mga kaibigan, mga kapwa ko ka-OFW. Yan po. Sa slab naman po ito. Ngayon, kung ikaw naman po ay magaling po sa screeding, sa concreting, screeding, pwede ka rin po dito. Kailangan po namin yan dito. Kailangan po ng bansang New Zealand yan, mga galing na ganyang skilled. Yung magaling ka sa pag-i-screed, sa concreting, sa kahit anong klaseng slab, floor. Kailangan po yan dito, yung mga ganyang skill. Yan po. Kung kayo po'y marunong sa mga ganyan, okay po yan. Kailangan po yan dito sa bansang New Zealand. Mga ganyang skill. Yan o. Ang ginawa nilang patag na patag. Yan po. Saka yan po mga kaibigan, mga ka-OFW ko. Kung sa mga masonry, alam ko sa mga masonry, marunong din kailangan rin po, marunong din po kayo ganyan mag-operate ng powell trowel. Powell trowel po ang tawag niyan. Kailangan marunong po kayo niyan sa paggamit ng powell trowel. Sa bagay, kung hindi rin naman kayo marunong, pwede rin naman po, basta marunong po kayo kumabit ng hollow block installer o brick installer. Kasi mayroon naman pong mason na hindi pa nakagamit ng ganyan. Pero mas maigi kung marunong din po kayo gumamit ng powell trowel. Di lang po sa hand trowel po kayo marunong. Maganda po na ayun. Yan po. Isa rin po yan sa mga skilled na kailangan po dito sa bansang New Zealand. Ganun po. So, lalong-lalo na po sa mga mason na kailangan yan dito. Yan po. Isa po yan sa mga skilled na kailangan marunong tayo ng mga mason. Ayan po. Isa pa rin po yan sa mga skilled na kailangan din natin. Kailangan marunong ka rin po dyan gumamit ng bullplot. Yung tinatawag na plot. Yung tinatawag na bullplot. Aluminum po yan siya. Kailangan marunong po kayo gumamit yan. Lalo na sa mga concreter. Kailangan magaling po kayo dyan. Isa rin po yan sa mga skilled na kailangan sa isang mason. Lalong-lalo na po kung kayo ay madidistino sa concreting slab. Ganun po. Yan po. Yan po, isa rin po yan siya sa skilled na kailangan po natin dito sa bansang New Zealand. Kung ikaw po ay marunong din po sa ganyang finish, ang tawag po niyan ay sa stamp finish concrete. Stamp finish concrete. Yan po, ang tawag niyan. Kung kayo po ay marunong po sa ganyan ng mga style o technique na finish, kailangan din po yan sa bansang New Zealand. Kailangan po yan. Pag mga ganyan technique, yan tinatawag na stamp finish concrete. Yan po. Isa rin po yan. Kung kayo po ay marunong sa ganyan ng mga technique. Yan po, mga kaibigan ko, mga ka-OFW ko.
Yan po mga kaibigan. Yan po, isa rin po yan sa mga kinakailangan na mga skill dito sa bansang New Zealand. Yung mga ganyang technique na design. Kung marunong po rin po kayo yan, mga kaibigan, mga ka-OFW ko, lalong-lalo na sa mga mason, kailangan po yan dito, ang mga klaseng ganyang mga technique na mga talento, mga skilled. Kailangan po yan dito. Kung kayo po ay marunong yan, pwede po kayo dito sa bansang New Zealand. Yan po. Yan ang mga design na nasa bakuran ng ating bahay. Pag kayo po ay ganyan, magaling po kayo sa ganyan, pwede po kayo dito sa bansang New Zealand. Mga ganyan. Yan po ang isa pong katangiang skill na hinahanap dito sa bansang New Zealand. Yan po. Ang ganda ng design. Ng design na yan. Iba-iba po yan. Iba-iba po yan siya na design na ano. Ano, kita mo yan, ganyan-ganyan po ang mga iba't ibang klaseng design na kailangan dito sa bansang New Zealand. Yan po, mga mason, lalo na po sa mga mason na ating mga workers. Kung sila po ay marunong sa mga moldings, yan, kailangan po natin yan, mga ka-OFW ko at saka yung mga kapwa ko workers na mga lalong-lalo sa mga mason. Yan po. Yan po, mga masonry, mga worker kong kapwa masonry works. Yan po, kung kayo po naman po ay may skill na ganyan, yung magaling po kayo mag-tiles, magaling po kayo sa tile installation, pwede po kayo dito sa bansang New Zealand. Mga ka-OFW ko, kapwa workers na mga mason. Yan. Tile sitter po, isa po yan sa mga kailangan dito sa bansang New Zealand ng mga skill. Yan po. Tile sitter. Ang kailangan. Yan po. Tile sitter po ang kailangan. Kailangan po nasa ayos po, nasa level po ang pagkakabit ng tiles. Kailangan nasa hulog, nasa level. Kailangan po yan. Yung mga klaseng mga skilled worker na tile sitter dito sa bansang New Zealand. Kailangan po yan. Isa po yan sa mga kailangan dito. Yan po. Ang ganda ng ginawa niyang design, mga ka-OFW. Mayroon siyang design sa gitna na ginawa. Yan po, nagkakabit na siya ng siroho. Yan po. Yun o. Ang ganda na ng ginawa niya. May design talaga. Yun ang kailangan natin dito sa bansang New Zealand, mga ka-OFW ko. Yan. Malapit na siyang matapos. Nagsisiroho na lang siya po, mga kaibigan. Mga kapwa ko mason. Yun, ganda ng design, no? Yan po, ang mga kailangan natin dito sa bansang New Zealand. Yan po, isa po rin sa mga ka-OFW ko. Mga kapwa ko mason. Yan. Kung ganyan pong talento pa ang isa pang alam niyo, yung nagkakabit ng wall, tiles sa wall. Yan po. Isa rin po yan sa kailangan natin ng mga mason na magaling po sa mga ganyan. At saka sa mga hagdanan po, magaling magkabit ng mga hagdanan. Kailangan po natin yan ng mga mason na mga galing po dyan dito po sa bansang New Zealand. Yan po. Ang ganda ng design na kinabit niya sa step. Yan po. Yan, panoorin nyo maigi yan, mga kapwa ko mason. Yan po. Kung kayo po ay magaling po dyan sa mga ganyang pagkakabit, welcome na welcome at kailangan po kayo dito sa bansang New Zealand ng mga ganyang mga skilled na kailangan. Yan po. Yan po. Yan po. Kung magaling po din kayo magkakabit ng mga ganyan,
sa mga step, yan, at saka sa mga bakuran, yan po. Basta mga galing kayo sa mga ganyan, alam niyo yung mga ganyan na trabaho, kailangan po kayo dito. Welcome na welcome po kayo dito sa bansang New Zealand. Yan po. Yan sila oh. Mga kailangan po dito na mason na mga tile sitter. Kailangan po yan dito. Yan. Yan po. Nagpa-plastering na po sila sa gilid ng kanilang gagawin steps. Yan po oh. Kaya po ay magaling po sa mga ganyang skilled. Kailangan po yan dito sa bansang New Zealand. Mga mason na kailangan natin dito. Yan, kakati na siya ng siruho. Yan po. Yan pa, isa pa yan. Yan, pagkakabit ng mga ganyang marble po yan sa ibabaw, yung step. Yan po. Kung kayo po ay magaling sa pag-install ng mga ganyan, welcome na welcome po kayo. Kailangan po kayo dito sa bansang New Zealand. Yan po. Ngayon, yan, pinapahiran na niya ng tubig para madikit yung adhesive na ginagamit niya. Ayun. Ganyan po, kung kayo po ay marble installer sa mga steps, magaling po kayo dyan, pwede po kayo dyan sa bansang New Zealand. Kahit naman po hindi po kayo marunong yan, halimbawa marunong po kayo sa concreting slab, o kaya brick installer, or hollow block installer, pwede po kayo. Isa pa po to, sa isang skill pa rin po na kailangan po dito. Yung marunong po kayo kabit na mag-install ng isang concrete table kitchen tawag dito table kitchen, yan po. Pag marunong po kayo yan, isa rin po yan sa mga kailangan dito, yung mga ganyang skill. Siya po, ayan po, nagliliat na po siya sa kanyang gagawin na table kitchen. Yan. Madali lang po yan. Kuha lang kayo ng ililiat lang ninyo. Pagkatapos layout, babakalan. Tapos yung sa mga flooring na kanina niya, binutas niya. Yan po, lalagyan po yan ng epoxy. Ganyan yung mga binutas niya. Ganun po yan. Tutunghayan po natin na. Nagbabaka na po siya. Ayan po. Yan. Yan po, simula na po siya nagpoporma. Pinapormahan na po niya yung ang kanyang kitchen table. Lalagyan po yan siya ng sako pagkatapos ng kasi para pag buhos, hindi po siya lalabas yung mga sabaw-sabaw ng konkreto. Nilalagyan po siya ng sako na pansapin. Yan po, madali lang po pala. Oh. Kailangan lang po pala yan po, kailangan po namin yung mga ganyang kailangan po dito sa bansang New Zealand po ang mga ganyang skilled na marunong po kayo magkabit ng mga kitchen table. Ayun. Ganyan po. Yan po ang niya, unang ginawa niya. Ayun, naglagay na siya ng plywood para sa pormahan niya. Yun, pagkatapos lalatagan na po ulit niya yan ng yung sako kanina na
pansapin para hindi po maglalabas yung mga nagsasabaw-sabaw na pag nagbubuhos na po. Tulad ng isa, yung isa mayroon. So, sa atin sa Pilipinas, ganyan po, o wala po tayong ganyan na yung nail gun na halos na ginagamit. Dito po, marami pong ganyan. Mayroon po dito. Nail gun. Pero sa Pilipinas, hindi ako, nagtrabaho sa Pilipinas, halos di ko gumagamit ng ganyan. Sa atin, ang ginagamit talagang pako talaga, martilyo. Yan po, mabilis po kasi yan. Yan po, kahit na po wala namang nail gun. Basta marunong lang po kayo magkabit ng table kitchen. Yan. Yan na po. Yan na, purma na siya. Ayan na po, ayan na po. Nagbubuhos na po siya. Kasi natapos na niya yung purma niya. Yan. Yan na po. Nagbubuhos na. Yan po isang ginawa niya bago niya kaya niya nilatagan ng tawag dito, yung sako para di po lalabas yung mga sabaw-sabaw na maraming doon sa mga singit-singit po. Yan po. Yan po, isa po yan yung ginamit niya. Vibrator po yan. Vibrator po yan. Para wala po siyang honeycomb na mangyayari doon sa wala siyang mga butas-butas. Binavibrate po ng Pero pwede naman po yung vibrator na yung di kuryente. Basta malit lang po ang nozzle nga gagamitin ninyo sa pang-vibrate. Ganun po. Yan po ang mga klaseng mga masonry workers na kailangan po dito sa bansang New Zealand. Kung marunong din po kayo sa mga ganyang pagkakabit ng mga table kitchen, yan po, kailangan po yan dito sa bansang New Zealand. Ito rin po ang isa pang kung marunong din po kayo dito sa mga ganitong klaseng pagpaplaster. Ang tawag po dito is spray plaster. Yan po ang pagmimix niyan sa gagamitin pag-i-spray plaster. Mayroon pong mixer na gagamitin ninyo. Yan para po mag-mix dyan. Tapos doon po magbubuga na po doon sa loob. May hose po ang ginagamit. Yan po. Yan po ang mga preparasyon po. Isa po yan sa preparasyon. Punta naman tayo doon sa pagbubuga ng ng pagpaplaster na po. Yan po. Yan po ang spray plaster. Yan po siya. Yan po, nakagamit na po ako niyan sa Rockwell po kami. Spray po siya, spray. Sprayan yan siya. Yan, ganyan. Pero before yan ninyo isprayan, kailangan malinis po yung mga wool. Yan po. Kung kayo po ay marunong din po sa mga ganyan na skilled, kailangan po yan dito sa bansang New Zealand. Isa rin po yan sa mga skilled na kailangan dito sa bansang New Zealand. Yan po ang spray plaster. Yan po. Tawag sa atin yan sa Pilipinas is turbosol. Turbosol ang tawag sa amin yan. Doon sa Pilipinas kami ang tawag niyan turbosol. Spray. Kailangan po yan, pag mag-i-spray kayo niyan, mayroon na kayong nagagawa na mga reference ng mga piliti para sa pagbabara ninyo. Ganun po. Mayroon na silang mayroon na kayong kasi nung kami niyan nagpa-plaster sa ganyan, mayroon na kaming reference na babarahan namin. Yan po. Yan. Kung kayo po ay marunong po sa mga ganyan na skilled, kailangan po kayo diyan sa bansang New Zealand. Yan po ang mga isang katangian sa isang masonry na kailangan mayroon din po kayo niyan na skilled na ganyan. Yan po. Isa rin po yan sa mga skilled na hinahanap dito sa bansang New Zealand. Ito rin po. Ito po rin ang isa pang skilled na kailangan natin dito sa bansang New Zealand. Yung pagkakabit ng tiles dyan sa flooring
ng inyong bahay o kaya sa kahit saang flooring na magkakabit ng tiles. Before po magkakabit tayo ng tiles, ang una nating step na gagawin, yan po, po tayo ng flooring para sa kailangan patag na patag, kaya tingnan ginagamitan niya ng bara para patag na patag ang pagkakabit ninyo ng tiles. Yan po. Yan na po ang mga niya, unang steps. Bago niyan, sa mga ganyan, layout muna. Gagamitan nyo ng level. Yan po, bawat kanto. Yan. Pagkatapos, lagyan ng halo. Tapos, yan ginagamit nila, dry pack po yan, para mabilis po yan. Yan po ang technique sa pag, mabilis. Iba rin po yung konkreto na binubusan. Pero yan po, mas mabilis yan siya kasi, yan siya, dry pack ang tawag niyan. Pantay na kaagad yan siya. Yan po ang mga technique na kailangan dito sa bansang New Zealand ng mga skilled. Dumako naman tayo doon sa pagkakabit nila ng tiles. Yan na po, kakabit na po siya ng tiles. Ang laki po ng tiles siguro po niyan, nasa mga 2 meters by 60. Parang mahaba po. Maganda ng pagkagawa nila. Yan po mga kaibigan ko, mga ka-OFW ko, lalo sa mga mason. Yan, pagka ang skill nyo is marunong po kayo magkabit ng mga marble o kaya ceramic tiles. Kailangan po kayo niyan dito sa bansang New Zealand. Isa rin po yan sa mga skill na kailangan natin dito. Yan po. Yan, tile sitter po, yung mga ganyan. Yan, nagsisiro na sila. Kunti na lang. Matatapos na. Biruin mo. Sandali lang. Mabilis na pagkagawa nila. Yan po. Ayan na po ang finish sa ginawa nilang tiles. Napakaganda po. May design sa gitna. Ayan. Kaya kayo, yung mga kaibigan ko dyan, mga magagaling sa mga tile sitter, ihanda nyo na yung mga resume. Kayang-kaya po ninyo yan. Madali na po yan. Yan na. Kailangan po yan dito sa bansang New Zealand. Yan po. Ang ating mga kailangan dito sa bansang New Zealand. Mga tile sitter. Ito na rin po ang isa pang kailangan po nating mga skill dito sa bansang New Zealand. Ang installer po ng wood floor laminated. Wood floor laminated po. Pag kayo po ay magaling po dyan sa mga ganyan na mga pagkakabit ng wood floor laminated, kailangan din po kayo niyan dito sa bansang New Zealand. Yan po. Yan po ang tamang proseso ng pagkakabit ng wood floor laminated. Lalagyan mo na siya ng parang pinaka-plastic doon sa unang floor. Lilinisan muna ninyo yun. Pagkatapos lalatagan nun, yung itim na yun. Yan, pagkatapos magsusukata po kayo. Yan po, ang ginagawa niya. Nagsusukata po siya. Yan. Parang nakakabits na po rin po kayo niyan ng tiles. Pero sa atin, alam ko marami ding mga galing dyan sa ganyan. Mga wood floor laminated na mga galing. Kung kayo po ay mga galing po sa mga ganyan, kailangan isa rin po yan sa mga kailangan dito sa bansang New Zealand. Yan po. Yan po, nagsisimula na po siya. Yan. Dumako na po tayo doon sa susunod. Yan po. Tapos na po siya. Kunti na lang. Yan, nasa may pinto na siya. Ang bilis lang, Ang bilis lang pagkakabit ng Ganun lang pala, kabilis. Ang pagkabit ng wood floor laminated. Yun, nasasasiro na siya. Yun, kinakating na. Para parang matatapos na. Ayun. Ayun na, sa gilid na siya. Tingnan naman natin yung kabuuan ng kinalabasan.
Ayan na po ang kinalabasan. Ang ganda. Yan po, pag kayo ay installer po ng mga ganyang wood floor laminated, kailangan din po kayo sa bansang New Zealand. Yan po. Yan po. Hanggang sa muli sa ating mga video na gawa at saka ipapakita sa inyo mga ka-OFW ko, mga kapwa ko workers dito sa bansang New Zealand. Yan po guys. Sa mga kapwa ko mga workers, sa mga ka-OFW ko, lalong-lalo na sa mga skilled worker ng mga mason. Yan po ang mga katangian ng mga skilled ang kinakailangan natin dito sa bansang New Zealand. Yan po. Sa mga nagnanais na makapunta dito sa bansang New Zealand, magmadali na po kayo, mag-apply na po kayo sa mga accredited na mga agency dyan po sa atin sa Pilipinas, dyan po sa Pilipinas, dyan sa PUEE, yan po, dyan sa may Ortigas, yan po ang tamang address ng PUEE. Maraming salamat po sa inyo sa mga nanonood sa aking video. Hanggang sa muli, itong kaibigan ninyo na nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon tungkol sa mga gustong magbabalak na pumunta dito sa bansang New Zealand. Hanggang sa muli, babay na po sa inyo at huwag niyo kalimutan muna mag-subscribe and share sa aking YouTube channel, ang Archibil TV. Yan po ang aking YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and share. At pindutin nyo na rin po ang notification bell button para updated kayo palagi sa aking mga video. Maraming salamat po.